Good day everyone. Today, I will discuss about solar-powered homes. In this report, we will learn the different configurations of the solar power systems, the basic parts of a solar-powered home, and how solar panels work, at kung ano yung mga iba't ibang solar panel connections, type of solar panels, and other importance of the inverters and other stuffs. So, this topic is very crucial sa ating buhay, sa ating lipunan. So it is very important because solar energy is becoming one of the most popular kasi syempre araw lang naman yun. Renewable energy sources sa ating mundo. Ngayon, many homes, marami nang gumagamit ng mga solar systems, yung mga makikita nyo, yung mga kulay blue, yung mga kulay dark na solar panels para ma-reduce ang mga electricity bills na rin. Lalo na ngayon at nasa crisis na tayo at it helps the environment para maging less dependent sa ating mga traditional power sources, sa mga grid, sa mga substations natin ay umaasa tayo sa kanila. Ngayon, by the end of this discussion, malalaman natin kung paano gumana yung mga solar power homes, kung ano yung mga types nila, kung paano mag-operate, and why is it useful sa ating modern world. So, next slide tayo dito sa the three main configurations of a solar power dome. So, meron tayong grid-tied, off-grid system, and hybrid system. So, let us discuss each one briefly. So, the first type, yung is the grid-tied system. Dito, wala siyang battery. So, this system is only connected to the traditional electric utility or sa mga substations, sa mga grid. Kaya nga sinabing grid-tied, nakakonekta siya yung solar power dome sa ating mga substation. So, it does not use batteries nga. So, ibig sabihin, pag during nighttime, hindi siya gumagana. So, during daytime lang siya gumagana. So, the solar panels, it provides electricity, yun nga, to the house. So, at alam nyo ba, yung mga excess electricity na to, it can be sent back the utility grid. So, paano yun nangyayari? Babayaran ka ba dun? O ikaw yung babayaran mo yung excess na naproproduce ng solar panel mo? So, the second type, yung off-grid system. So, this is a standalone, yung solo, yung hindi nakakonekta sa grid. So this is a standalone system that is completely independent from the utility grid sa mga NECO, ganon, Celcor. So it uses a large battery banks. So syempre, para gumana naman siya ng efficient, meron lalagyan natin battery yun para makapag-store ng electricity, so na-generated during the day para magamit siya in the night time. So pwede na siyang maging independent para hindi na siyang umaasa sa mga grid. So it is used at night and during cloudy weather. So the third time naman yung hybrid system. This combines the features of the both grid-tied and off-grid. So dito pinagsama siya, pinagkonekta ang utility grid while also having a battery backup. Yun yung sinasabi nating may battery. Kumbaga. So grid-tied systems are way cheaper because they do not require batteries, and off-grid systems are useful in remote places without electricity. Yun yung sa mga bukirin. So, hybrid systems are more reliable kasi una, nakakonekta siya sa grid, at pangalawa, meron siyang yung energy coming from the solar panel, may store siya sa battery. So, ibig sabihin, dalawa yung pinagkukuhanan ng source niya. So, iisipin natin saan napupunta yung mga excess electricity na sa ating next slide matatalakay natin to. So, dito sa solar power dome, the grid-tied. So, next slide. So, the solar powered home, yung grid-tied description. So, ang grid-tied nga walang battery. So, ito yung mga other description na to, madidiscuss naman natin later on sa ating mga slides. So, in the grid type, the solar power system is being connected in parallel to the electric supply. So, sinabi daw kapag grid tied, naka-parallel. Kapag sinabi natin parallel, ibig sabihin equal yung voltage natin, tas yung nagkakaroon tayong current drop or minsan nagra-rise. So, that goes inside the house and only functions during the day. So, any excess energy, tingnan natin dito, that is being produced is being fed to the grid. So, kapag sinabing being fed to the grid, ibig sabihin ba, lahat ng excess na yun, mapupunta ba sa metering nyo? Ibig sabihin, lahat yung
malalaman na naman natin sa next slide na to, sa may magkakaroon tayong diagram. So, any excess energy that is being produced is being fed into the grid. So, tandaan natin yon. So, since there is no battery, alang battery ngayong grid tide, hindi nga siya nagpro-produce ng power sa night, kaya nakakonekta pa rin siya sa grid. Kaya ang gagamitin kapag ng kuryente, kapag gabi, yung nakakonekta sa grid sa ating mga substation. So, during brownout, the solar power system, syempre, pag brownout, hindi rin gagana yung solar power system kasi nakakonekta tayo sa grid eh. Hence, it does not produce electricity. So, yun lang naman, is main purpose is to save electricity. Ang tanong, makakasave ba talaga ng electricity ito? So, in fact, when the solar array ratings matches the electric consumptions, zero bill can be attained. So, paano nga ba ma-attain yung 0 pesos? Kumbaga. So, when solar array ratings exceeded the day and night electric consumptions, yung system natin makapag-produce ng excess power and which will be paid by the distribution utility. So, ayun na nga. Paano kapag nga nagka-excess, mapupunta sa metering? So, babayaran pa natin yung excess na naproproduce ng solar panel natin. So, babayaran daw natin. Sabing ganon. So, sabihin, makakasave ba talaga siya ng electricity? So, malalaman natin sa ating mga next slide. So, dito sa diagram, so, halimbawa na lang natin, yung solar panel na to nakapag-produce ng siguro, mga 10,000 watts. Tapos, yung na to, yung bahay na to, ang na-use lang na power ay 5,000 watts. So, ang ilan magiging excess nun? So, isipin natin, maging excess lang nun. Simple lang naman yung question yun. So, 5,000 watts yung matitira. Kasi 10,000 yung na-produce sa may solar panel. So, isipin natin, sobrang laki yan. Mayaman yung na yan, mansion na yan. So, ayun, makikita natin dito, yun nga, 10,000 watts yung na-produce. Pero ang maximum power lang na nagagamit ng buong mansion na to o bahay ay 5,000 watts. So, ibig sabihin, 5 kilowatts lang din yung na-produce. Tapos yung 5,000 na natira ay mapupunta din sa metering mo. So, paano nga ba makapag-save ng electricity doon kung babayaran mo din yung excess na na-produce sa solar panel? So, yun yung parang kinapangitan ng grid tide. So, ang babayaran mo pa rin yung excess na napoproduce. Kaya kailangan dito, kapag mag-grid tide kayo, kailangan dapat naka-measured na siya sa maximum power na napoproduce, yung pinaka-maximum, para syempre, kung sakaling mag-minimum, baka mag-short pa yun. So, ibig sabihin, kailangan isasakto nyo para matipid. Ibang usapan na yun kasi kapag hiniwalay ang na-produce na solar, yung hiwalay yung solar panel sa metering. Tawag na dun, off-grid. Off-grid na type na solar configuration, solar panel configuration. So, dito tayo sa next slide. So, ito lang naman yung mga basic parts ng solar power dome grid tide. So, solar panel, grid tide inverter. So, nakapailalim dito yung with or without limiter. So, square wave or pure sine wave. So, ang square wave lang naman, pwede natin din siyang tawagan na modified pure sine wave. Yung square wave na yun yung parang pa-box na pa-wave. Ang pure sine wave, yun yung parang sinusoidal na wave. So, natalaki naman natin yung mga AC circuits. So, meron tayong dito yung basic parts na DC circuit breaker, DC surge protection device, and AC circuit breaker, AC surge protection device, and SPD time delay switch, DC AC electrical wires, and other small parts na MC4 connector, solar array, and the clamps. So, next slide tayo. So, dito tayo sa unang part ng pinaka-main part ng solar power dome natin. Siyempre, yung solar panel. So, may makikita kayong mga iba't dalawang uri ng kulay, yung kulay blue at yung kulay black na solar panel. So, yun yung tinatawag natin na polycrystalline and monocrystalline na solar panel. So, dito tayo sa next slide. So, ang function lang naman ng solar panel, natalaki naman natin mga nakaraang report, is
yung solar panel, yung kung paano siya gumagana, kung paano na produce yung electricity doon, kung paano nagkakaroon ng parang chemical reaction doon sa may atom, yung electrons nga marireceive ng electrons yung araw na kumbaga yung photons niya kumbaga babangga sa electrons dun sa atom ng solar panel, sa pinaka-atom ng solar panel. So doon na nagkakaroon na tinatawag na photovoltaic na effect. So doon na nako-convert yung electricity. So yun. So tanda natin dito, yung most solar panels is rated 150 watts or below as rated 12 volts, while larger solar panels are 24 volts usually. So hindi siya 24 volts lagi, kumbaga. So yun lang naman yung solar panel. So natalakay naman natin kung paano siya nagpa-function, kung ano yung operating principle niya, kung ano yung itsura niya, kung ano yung description niya. So dito tayo sa next slide. Ngayon, ang solar powered home grid tied solar panel connections. So, basahin muna natin. So, solar panels can be connected together to create solar array. Solar array. So, dito meron tayong mga iba't ibang uri ng connections. Yun yung naka-series na connection, parallel connections, or series parallel connection na solar panel, or vice versa. So, it is computed much like a battery. So, yun lang naman. Yung formula lang naman na gagamitin doon is power is equal to voltage times current. So, series connection increases the voltage while the current remains the same. So, while parallel connections naman, so kapag sinabi naman natin kasing parallel, ibig sabihin constant yung magiging voltage niya. Ibig sabihin equals yung total voltage to yung mga ibang connection, while the current increases. So, when you connect multiple panels together, the power of all the overall system increases. So, regardless naman kasi of whether they are connected or in series or parallel, each panel on the next slide, ngayon, meron tayong example at sabihin natin 12 volts and 10 amperes. So, makikita natin dito sa next slide. So guys, makikita natin dito yung mga solar panels in series, in parallel, in series parallel, or parallel to series. So dito, sasagutan lang naman natin, sinabi dito, kakalculate daw natin yung voltage, current, and power, since given naman yung yung each panel, meron daw 12 volts and 10 amperes. So, kakalculate muna natin sa una, yung in series muna. So, in series, and in parallel, and in series parallel. So, malalaman natin dito sa next slide, yung mga sagot. So, in series connections muna tayo. So, ang magiging sagot ng series connections, since ang series connections nga siya, ang current daw niya yung 10 ampere. So, ibig sabihin, di ba kapag series, constant yung magiging ampere niya. So, sa may voltage naman, pag-plus-plusin naman natin, since tatlo yung PV arrays natin or mga solar panels, pag-plusin natin, so 12 plus 12 plus 12 is equal to 36 volts. So, calculate natin yung total power niya. So, 36 times 10, 360 watts. So, next slide tayo. Ito naman po yung parallel connections. When it's 4 panels, 4 na panel siya in parallel connection. So, di ba kapag sinabi nga nating parallel connection, yun yung constant yung magiging voltage niya. So, in total voltage niya ay equals sa V1 to V sub N. So, hanggang V sub 4 lang. So, ang current naman, it increases. So, ibig sabihin, kapag 4 panels siya, kada panel may 10 ampere. Ngayon, pagtatimes mo lang sa 4, so since parallel connection lang naman siya, magiging 40 amps siya. So, ang magiging power din yan, total power, or the watts, is 480 watts. Dito tayo sa number 3, or the series parallel connection, or vice versa. Yung pagbabalik tayo na, parehas lang naman magiging sagot niya. So, ayun, makikita natin doon yung kapag naka-series, gagamit tayong kumbaga parang pag isa-isahin natin. So, magiging sagot natin dyan is 24 volts
And the total current, 20 amperes and 480 watts. So, paano nga ba naging 20 ampere to? Yung sa current muna tayo. Kasi, yung ibig sabihin, dalawang nakaparallel, yung magiging schematic diagram niya, yung merong isang naka-series, tapos nakaparallel, meron ng isang naka-series, tapos pagko-connectin mo sila, pagko-combine mo sila, tapos ipaparallel mo, tapos isi-series mo ulit para makuha mo yung total voltage niya. So, magiging total voltage niya is 24 volts. And, mahahati lang naman kasi sa dalawa yung kapag sa may current nga, yung magiging 20 amperes lang siya. Kapag ni series parallel sa connection mo dyan. So guys, ito yung magiging ano natin, mga answers, total answers. It's from 1 to 4 na diagram. So, parehas lang naman ng 3 and 4 eh. Magiging sagot niya. So, mapapansin nyo dito guys, parehas lang yung dalawang power. Kasi, kapag simplify mo siya to isang circuit, isang schematic na circuit, ganun lang din yung lalabas na power niya kapag pinag-multiply mo sila parehas. So, next slide tayo. So, dito naman tayo sa solar power dome grid type or mga solar panel types, yung mga polycrystalline versus monocrystalline. So, ang pinagpipilian na kadalasan pinipili ng mga tao yung mga much lighter na color na solar panel, which is yung blue. So, alam po may halos pumipili pero ang much darker naman kasi na solar panel, much efficient siya. So, malalaman naman natin dito yung tables niya, kumbaga yung comparison between the polycrystalline and the monocrystalline na solar panel. So, ang polycrystalline dyan, yun yung kulay blue. So, ang monocrystalline, yung kulay black na, much darker na solar panel. So, dito tayo sa next slide sa ating mga table. So, sa solar power dome, yun nga, yung polycrystalline, kumbaga may tinatawag tayong marbling eh. Yung polycrystalline, isang pure silicon crystal, kumbaga isang buuan. Ibig sabihin, mas mahal siya. While the monocrystalline na it is many silicon fragments but melted together. Kumbaga pinagsama lang yung mga silicon fragments. So it is much less expensive kasi kapag isang pure silicon crystal, mahirapan kang humarap ng ganong kalaki. Kasi siyempre scarce na nga siya, di naman siya na produce eh. Na kumbaga nandun, minerals lang siya na nandun eh. So ang polycrystalline panel sa black hue and the blue hue and panel sa black hue. So baliktad pala tayo. So ang monocrystalline pala yun yung nasa kita. So my mistake. So ayun, much more efficient yung monocrystalline and the polycrystalline is less efficient kasi syempre isang pure silicon crystal kasi yung monocrystalline eh, isang buo eh. Kumbaga yung polycrystalline marami siyang marbling na tinatawag eh. Kumbaga sabog-sabog yung yung parang marbling yung parang design niya kumbaga. So, ibig sabihin, ang monocrystalline daw much more efficient siya kasi ang kailangan lang para mapag-produce na is na temperature coefficient is lower while the polycrystalline is much more higher. So, making more efficient in heat kapag monocrystalline and less efficient in heat kapag polycrystalline. So, next slide tayo. Dito naman po tayo dadako sa ating inverter. So, dito ang inverter, ang pinaka-crucial lang na ito is nagko-convert siya ng direct current na naproproduce ng solar PV arrays to alternating current kasi ang ating bahay ay ginagamitan ng alternating current kagaya ng lahat ng appliances natin o mga gamit sa bahay, yung mga electric pan, kahit balik-balik ka rin yung saksak niya, hindi siya sasabog. Ibig sabihin, alternating current siya, naka-AC siya. So, next slide tayo. So, dito naman, ito yung yung mga murang type ng inverter. So, ayun lang naman yun, yung tawag doon, YCB yata yun. So, ayun yung much more cheaper
kumbaga, na inverter. So makikita nyo sa may previous slide, meron tayong parang mas magandang tingnan. Ito kasi mas mura, kumbaga more on budget siya. So ayun nga, ating inverter, the description, the parts and function. So traditionally, there is usually one central inverter in a solar system. So makita nga natin sa isang bahay, kapag may solar power dome tayo, ay meron lang tayong isang nakikita na converter, na inverter pala. So a much more recent invention that there has been a micro-inverter daw. So skip na lang natin muna to. So a grid-tied inverter, unique characteristics over the other types, it is automatically shut down the system when there is a power interruption. So ibig sabihin daw, yung inverter, hindi lang daw pala siya nagko-convert ng DC to AC. Kumbaga kapag nagkaroon ng problema sa ating grid tied, ay kusa daw siya magsha-shutdown yung inverter. Kumbaga, may switch na rin siya. So, basahin natin yung it converts the DC output nga of the solar panel into AC. Kasi standard lang kasi siya sa ating mga commercial or residential na household appliances. So, it matches the voltage within the house that is coming from the grid. Next slide. So dito lang tayo sa mga sinusoidal waves. So una, yung pure sine wave inverters. So yung mga inverter types tayo. So this type of output voltage is the form of sine wave. So utilities also provide sine wave output. So because of this, yung mga pure sine wave inverters are usually needed if you're going to be tied to the grid. So kapag grid tied daw kasi, pure sine wave inverters yung gagamitin. So, kadalasan kasi you'll need pure sine wave inverters for sensitive equipments kasi yung mga newer TVs or mga light bulbs appliances with AC motors or mga microwave at refrigerators. So, pure sine wave inverters are capable of producing cleaner, smoother, quieter, and more reliable electricity kasi yung tsura kasi ng sine wave is malalaman natin sa may mga next time na to. So, smooth lang yung pagtaas ng sine wave inverter. So, it is much more reliable electricity to operate appliances and electronics without interference. So, ang Rhenology daw, it sells a pure sine wave inverters varying capacities to fit your solar installation and your energy needs. So, dito naman tayo sa ating modified sine wave inverters. So, ang modified sine wave inverter, it is, yun lang naman, yung pa-square siya. Square wave na inverters. So, it is the AC power produced by in the inverter which very closely matches an actual sine wave. Pero, ang modified sine wave pa-straight yung pag-angat niya, tas bigla mag-flat yung pag nasa pinaka-maximum point siya, tas biglang magbababa siya. So, ibig sabihin, may onting pagkakaiba lang yung pure sine wave inverter sa ating modified sine wave na inverter. So, kasi ang square wave na inverter na to, it has a stair-step square pattern. So, square pattern nga, yung polarity kasi ng mga inverter natin is dito, pa-square. Itsura ng square siya, tas bababa din siya pa-square. So, ngayon, if you have, ang use naman kasi na to, ang purpose ng modified sine wave inverter, kasi if you have a medical equipment na kailangan mo ng power such as mga CPAP machine or di mo kayang gumamit ng mga modified sine wave inverter. So, additionally, in many cases, marami kang maririnig na with the devices attached with a modified sine wave inverter. So, ang pinaka-advantage lang naman ng type na to, yung mas cheaper lang siya. So, sabihin, yung sine wave inverter, yung purified the sine wave inverter is much more efficient pero much more expensive siya. So, makita natin dito sa next slide yung diagram ng dalawa. So, dito sa solar powered home, yung pure sine wave, makita nyo dito, tapos yung modified sine wave. Yung, ayan, nakita nyo pa square na yan, at meron yung pabundok na yan na smooth na pag-angat, yun yung pure sine wave. Yung pa square, yun yung square wave, or the modified sine wave.
So, kada ikot daw, kada cycle, meron tayong na 1/60 seconds or yung the frequency, the 60 Hz. Meron tayong 60 Hz na standard. Standard na kasi siya sa halos buong mundo. So, yun lang naman. Dadako naman tayo sa ating next reporter. Hello guys, I am Yuan Santillana at ngayon i-discuss ko kung ano ang DC circuit breaker. So ang DC circuit breaker ay inilalagay sa pagitan ng solar panels at inverter para magsilbing protection sa buong solar power system. Gumagana ito bilang isang automatic switch na agad pinuputol ang kuryente kapag nagkakaroon ng short circuit or sobrang taas na current para hindi masira ang inverter at iba pang gamit. So bukod sa pagiging automatic safety device, pwede rin itong gamitin manual. Pwede ito gamitin ng manual kung kailangan mong i-off ang system or i-isolate ang solar panels para sa maintenance or pag-aayos. So ito po ang itsura ng actual na DC circuit breaker na karaniwang ginagamit sa mga solar installation para sa kaligtasan ng system. So makikita sa image ang dalawang magkaibang klase ng breaker na may switch para manual na ma-on or ma-off ang daloy ng kuryente mula sa solar panels. So importante ang component na to dahil ito ang nagsisilbing harang or protection para hindi agad masira ang inverter kung sakaling magkaroon ng overload. Ang AC circuit breaker naman ay inilalagay pagkatapos ng inverter at nagsisilbing protection laban sa short circuit or overloading sa side ng alternating current. Isang special na uri nito ay ang RCBO or Residual Current Operated Circuit Breaker with overcurrent protection. Ito ay mas safe dahil kaya nitong ma-detect kung may ground fault or kung may nakuryenteng tao, kaya agad itong nagtitrip para makaiwas sa aksidente tulad ng ibang breaker. So pwede rin ito gamitin bilang manual switch para tuluyang i-off ang daloy ng kuryente mula sa solar power system. So itong mga sa picture na to ay ang halimbawa ng AC circuit breaker na ginagamit sa solar power system para sa AC. So ang mga breaker na to ay mahalaga para sa kaligtasan dahil gumagana ito bilang switch na automatic na nag-isolate ng kuryente kapag may na-detect na problema. So katulad nung sa nakaraang paliwanag, yung mga ganitong klase ng breaker ay nagbibigay protection laban sa overload. So may mga ilang modelo po dito na may dagdag na safety feature para ma-detect kung may leakage o kung may nakuryente. Ang DC surge protection device naman ay mahalagang safety component na inilalagay ng parallel sa DC circuit breaker para protektahan ng solar system laban sa biglaang pagtaas ng voltage. So dahil ang solar panels ay nasa labas at exposed sa panahon, ang SPD ang sumasalo at nagdidirekta ng sobrang lakas na kuryente patungo sa ground para hindi masunog o masira ng tuluyan ang mga mamahaling equipment tulad ng inverter. So ang mga transient voltage na ito ay nangyayari sa loob lang ng napakaikling oras, pero sapat na ito para magdulot ng malalang damage sa buong solar power system kung walang tamang protection. So ang time delay switch na tinatawag ding power on delay ay isang device na ginagamit para i-delay ang pagbukas ng mga electronic device sa loob ng itinakdang oras. So napaka-useful nito lalo na tuwing nagkakaroon ng brownout dahil kapag bumalik na ang kuryente, madalas ay may kasama itong power surge na pwede makasira sa buong system. So para maiwasan ng mga ganito, tinitiyak ng time delay switch na maghintay muna ang system ng 1 minuto or higit pa bago tuluyang magpadaan ng kuryente. Ang programmable timer switch ay isang device na ginagamit para i-automate ang pag-on and pag-off ng mga equipment sa system. So based sa schedule na gusto mo, pwede mo itong i-on or i-off. So gamit ang digital display nito, pwedeng iset ang specific na oras or araw kung kailan nang dapat gumana ang mga load or appliances. Kaya nakakatulong ito para makatipid sa energy at masiguradong hindi nasasayang ang naipong kuryente sa battery. So napaka-convenient din ito dahil hindi mo na kailangan manual na bantayan o pindutin ang switch
lalo na para sa mga ilaw or pump na kailangan tumakbo sa regular na interval. So ngayon po, i-discuss ko naman kung ano ang net metering. So question 1, what is net metering? So ang net metering po ay isang system kung saan ang mga customer ng distribution utilities ay pinapayagang mag-install ng renewable energy facility gaya ng solar panels na hindi hihigit sa 100 kilowatts ang capacity para sa sarili nitong gamit. So lahat ng kuryenteng ma-generate na hindi mo nagamit ay automatic ipapadala sa distribution system. At kapalit nito ay bibigyan kanila ng peso credit na katumbas ng blended generation cost ng kuryente. So ang mga naipon mong credits ay gagamitin para mabawasan ang iyong monthly electric bill. So, is net metering available in the Philippines? So, available na po ang net metering sa ating bansa dahil noon pang July 24, 2013, nagsimula na itong ipatupad matapos aprobahan na Energy Regulatory Commission. So, ang Resolution 09 na naglalatag ng mga rules para sa programang ito. Ang mahalagang tandaan po dito ay ang net metering program ay para lang sa mga on-grid distribution systems o yung mga distribution utilities na direktang nakakonekta sa ating transmission grid. Kaya sigurado tayo na legal at maayos ang takbo ng paggamit ng renewable energy para sa mga consumer. So, question number 3. What benefit will I get if I go into net metering? So, kapag nag-generate ka ng sarili mong kuryente para sa personal mong gamit, mababawasan ang kuryente ang kailangan mong bilhin mula sa iyong local DU or distribution utility, kaya siguradong makakatipid ka sa gastos. So ang matitipid mo rito ay katumbas ng retail rate ng distribution utility na binubuo ng charges para sa generation, transmission, at iba pang fees gaya ng taxes at subsidies. So bukod sa tipid, kikita ka rin ng peso credits para sa anumang sobrang kuryente na ibibigay mo pabalik sa DU. Question number 4. How will my distribution utility monitor the excess energy that my grid-tied setup is exporting towards the grid? So meron po tayong tatlong paraan. May tatlong paraan ang DU para masubaybayan ang kuryente. So una, pwede silang mag-install ng dalawang unidirectional meters kung saan ang isa ay para sa kuryenteng minibili mo at ang isa naman ay para sa ina-export mong energy. So pangalawa naman, pwedeng isang bidirectional meter na lang ang gamitin kung ito ay mas matipid dahil kaya nito na sukatin ang parehong import at export ng kuryente. And pangatlo, pwede rin silang maglagay ng additional na meter malapit sa iyong RE facility para masukat ang total generation mo na gagamitin naman ng DU para kumita ng RE certificates na kailangan nila para sa kanilang Renewable Portfolio Standards or RPS obligations. Question number 5. Who are qualified to participate in the net metering program? So, ang mga qualified po na pwedeng sumali ay ang mga DU customers na may good credit standing pagdating sa pagbabayad ng kanilang electric bills. Sila ay tinatawag sa ilalim ng rules bilang qualified end users na binibigyan ng pagkakataon na gumamit ng renewable energy para sa kanilang sariling konsumo. Consequences for not applying net metering. So kapag ang isang solar power system ay naka-install pero hindi nag-apply para sa net metering, ang anumang sobrang energy na ipapadala pabalik sa grid ay babayaran pa rin ng customer. So for example, kung ang solar array mo ay naglabas ng 5 kilowatts pero 4 kilowatts lang ang nagamit, ang sobrang 1 kilowatt ay mapupunta sa grid at dadaan sa meter. So dahil hindi ka naka-enroll sa net metering program, ang sobrang kuryenteng ito na dapat sana ay credit ay ituturing na parang kuryenteng ginamit mo, kaya babayaran mo pa rin ang bill. So another question is there any other way besides net metering that a customer having a solar power system producing excess energy during the day and yet will not pay for it? So ang sagot po natin dito ay yes. Dahil pwedeng gumamit ng inverter with limiter yung mga consumer.
So, ang device na to ang naglilimita sa power na nilalabas ng system para masiguradong saktong dami lang ang kuryenteng magagawa. So, automatic nitong nade-detect ang maximum power na kayang ibigay ng system nang hindi nagpapadala ng anumang excess na kuryente pabalik sa grid. So, good day everyone. I'm Richard Biding, and for today's topic, I'll be discuss the solar-powered home grid-tied circuit connections. So, the solar home circuit connections is the way in which all the electrical components are connected so that the solar energy can be used to power the appliances inside the house. So, dito naman po sa diagram na ito is pinapakita po na ito po yung most basic connections that we can use to our solar powered home. So, these main components complete the system such as the solar panels. Ito po yung black, and ito po yung nagko-collect ng sunlight and nagpo-produce po ng DC electricity. Next naman po is yung circuit breaker, which is ito pong white and may blue switch. Ito naman po yung nagpo-protect sa system from overloads and short circuit. Next naman po is yung SPD or tinatawag na surge protection device, or ito pong orange. And ito naman po yung nagpo-protect sa system from lightning and sudden voltage surges. Next naman po is yung net meter or electric meter. Ito naman po yung nagme-measure ng electricity patungo po sa utility grid. And next naman po is yung grid-tied inverter. Ito naman po yung kulay blue. And ito po yung nagko-convert ng DC electricity from the solar panels into AC electricity for the household use. Next naman po is yung main electrical panel. Ito naman po yung nagde-distribute ng electricity to the appliances inside the house. And lastly, ito pong ground, yung kulay green, which is yung grounding wire. Ito naman po yung nagpo-provide ng safety by directing the fault current into the ground. So, this diagram po is pinapakita po yung AC side. So, yung AC side po is yung responsible po sa pag-deliver ng electrical power safety from the inverter to the house panel board po and protecting the system from electrical faults. So, this system naman po uses photovoltaic panels and grid-tied inverter to supply solar energy directly to the house, with excess power of exported to the grid through net metering for credits. It includes safety devices like surge and leakage protection for secure operation and does not require battery storage, making it more efficient and cost-effective. The system is made out of key components such as PBRA, protection devices, inverter, switches, panel board, and utility connections. And this is all working together to ensure po yung safe and reliable power distributions. And for the next topic is the wire sizing. And dito naman po is i-discuss ko po yung 4 basic types of wire. So, una po, itong TW or the thermoplastic wire. So, it is a type of electrical wire insulation made from thermoplastic material. It is commonly used in residential and commercial electrical wiring because it is durable, moisture resistant, and can withstand up a certain temperature. So, yung thermoplastic wire po is suitable po sa solar powered home because it is safe, reliable, and water resistant. It provides durable and long-lasting electrical connections and easy to install and cost-effective. And also efficient carry electrical from inverter to household loads like lights and outlets. Next naman po is yung THW or thermoplastic heat resistant wire. So, it is a type of electrical wire insulated with thermoplastic materials that is designed to withstand higher temperature and resist moisture. It is commonly used in residential, commercial,
and industrial electrical installation because of its durability and heat resistance properties. So, yung thermoplastic heat resistant wire po is ideal for solar powered home because it is heat resistant, moisture resistant, and durable, and it can safely handle continuous electrical loads and mainly stable performance, making it suitable for connecting solar powered components and distributing electricity throughout the home. Next naman po is yung THHN or the thermoplastic high heat resistant nylon coated wire. So it is a type of electrical wire that is has thermoplastic insulation with the heat resistance and nylon coating for extra protection. It is widely used for wind and industrial electrical system because it can handle higher temperature and provide strong durability. So this thermoplastic high heat resistant nylon coated wire is ideal for solar powered home because it is heat resistant, durable, and capable of handling higher electrical loads. Its strong insulations and nylon coating protects it from damage, making it safe and reliable for distributing power from a solar system to household appliances through conduits. So last po is the THHN or the THWN. This wire is modern type of electrical wires that combines the features both THHN and THWN wires. It is designed for high heat resistance and can be safely used for both dry and wet environments, making more versatile for electrical installations. So these two combinations is ideal for solar powered home because it is heat and water resistant, durable and flexible, and it can safely handle outdoor conditions and high electrical loads, ensuring reliable and efficient power transfer from solar panels and inverter to household circuit. So, ina-explain po sa slides na ito yung mga meaning ng letters na ginagamit po sa bawat isang code sa electrical wiring po. So, ito pong T stands for thermoplastic. So, ito po yung wire insulation made up of thermoplastic materials. Next naman po is yung H stands for heat resistance. Ito naman po yung kayang mag-handle ng heat during the operations. And next naman po is yung HH, which is the high heat resistance. So, ito naman po yung kayang mag-withstand even higher temperature than standard heat resistance wire. Next naman po is yung nylon coated. And ito naman po yung nylon layer for extra protection against damage and abrasion. And lastly, yung W or the water resistance. Ito naman po yung nagpo-protect against moisture and can be used in wet locations. So, these slides naman po represent the AWG or the American Wire Gauge. So, this is the standard system used to measure the diameter of electrical conductors. The wire becomes thicker as the number gets smaller because the scale is designed in reverse. So, kumbaga, habang tumataas yung number, mas lumiliit yung volume ng wire. So, mapapansin natin dito sa number 3 gauge is mababa yung number niya and madami yung volume ng wire niya. Ayan. So, sa diagram po na ito is pinapakita po yung different table that we can use for the proper wire size in the photovoltaic system. So, when designing a photovoltaic or PV system, you can use the table to ensure your wiring won't overheat. So, ito naman po yung table for ambient temperature corrections factors. So, it is a fundamental tool for ensuring that wires
in a renewable energy system like those connecting solar panels to an inverter don't overheat and cause a fire. So this table naman po is especially designed for solar installer and engineers because it addressed the extreme heat found on the rooftops, while the previous table deals with the general temperature of air. So this table provides temperature other that accounts for the intense radiant heat from the sun reflecting off a roof surface. So this table naman po is ini-introduce yung concept ng conductor bundling. So while the previous table adjusted for external weather heat, this table accounts for the heat generated by the wires themselves when they are packed together in the single pipe or cable. So this table provides the physical specification for conductors, which is the math behind in the metal, while the previous table focused on how the current wire can carry ampacity. So this table explains the physical dimensions and the weight of the wires. So this table lists the standards ampere rating for overcurrent protective devices such as fuses and circuit breaker. In any electrical design, you cannot simply choose the random number for a breaker. You must select the size that is commercially available and recognized by the code. So this part will be discussed by the next reporter and I will be read only to do my part. And for this part, I will give you the 8 steps in PV system conductor sizing. First is look for ISC rating of PV cell. Next is multiply by 2 safety factors, radiance and continuous duty. Next, the third step is refer to table 310.15 for the size of wire. Next is refer to the same table for ampacity corrections due to the ambient temperature for more than 30 degrees Celsius. Next is refer to the same table for ambient temperature adjustment due to conduit of or wire distance from the roof. Next, the step 6 is refer to the same table for adjustment due to more than 3 wires inside conduit. For the step 7, find the adjustment due to the voltage drop. And for the last step is the value obtained in the last step will be the basis for the size of the wire to be used in the PV system. So, na-proceed naman tayo ngayon sa sample problems in PV system conductor sizing. So, ang unang step dito ay tinutukoy natin ang short circuit current or ISC ng photovoltaic panel na may halagang 9.75 amperes. Ito ang pinakamataas na kuryenteng kayang ilabas ng solar at nagsisilbing basehan sa pag-compute ng tamang sukat ng conductor. Dahil nga series yung connection ng mga panel, nananatiling pareho yung current sa buong circuit. Then, step 2 naman ay ina-apply natin yung mga safety factors upang matiyak na kakayanin ng conductor ang actual kondisyon ng operasyon. Minumultiply ngayon yung current sa 1.25 para sa continuous operation. At isa pang 1.25 para naman sa possible increase ng solar irradiance. Pagkatapos ngayon ng computation, yung adjusted current ay naging 15.23 amperes na siya ngayon yung minimum required ampacity ng conductor. Then step 3 naman ay need na gumamit ng ampacity table upang pumili ng tamang sukat ng conductor. Yun nga, tulad nga
Yung 14 THHN nga ay may kakayahang magdala ng 25 amperes at yun nga, pasado naman sa requirement. Pero mas pinili pa rin yung itong 12 THHN na may 30 amperes para sa mas mataas na safety allowance, mas mababang resistance, at mas maganda yung performance. So next naman ay step 4. So dito ay na-apply natin yung ambient temperature correction dahil bumababa ang capacity ng conductor habang tumataas ngayon yung temperatura. Sa ambient temperature, dito nga pala sa yung ambient temperature ng Pilipinas, nasa 37 degrees Celsius. Then ang correction factor nito ngayon ay 0.91. Kaya ang capacity ng 12 THHN ay nababawasan mula 30 amperes at naging ngayon ay 27 amperes. So, step 5 naman ay isinasaalang din natin dito yung karagdagang init mula sa roof. So, dahil nga ang conductor ngayon na malapit sa bubong ay mas nainitan ng araw. Kaya nadadagdagan ito ngayon ng 22 degrees Celsius yung temperature. At kaya ngayon ito naging 59 degrees Celsius. At yung correction factor naman nito ngayon ay 0.71. Kaya yung ampacity ay naging 19.17 amperes. Dahil mas mataas pa rin ito sa required na 15.23 amperes, ligtas pa rin gamitin ng conductor na ito. Next naman ay yung step 6. Ito naman ay chine-check natin yung bilang ng conductor sa loob ng conduit. Dahil dalawa lamang yung current carrying conductors, di na kailangan ngayon ito ng karagdagang or extra derating factor. And last ay step 7. Sinusolve natin dito ngayon yung voltage drop upang matiyak na efficient yung pagdaloy ng electricity. Ang nakuha nating voltage drop dito ay 2.85%, na mas mababa sa maximum allowable na 3%. So, ibig sabihin, pasado ito sa standard at efficient ang napiling conductor. So, next, yun nga, yung 2.85 naman ay malapit na siya sa 3. So, mas better nga kung gamitin yung 10 THHN na wire para na lang din sa additional safety factor and for future expansion. Next na slide naman ay pinapakita dito na kung ano ang ginawa kapag lumalagpas sa limit yung voltage drop ng system. Sa example, masyadong mataas yung voltage drop kaya kinakailangan palakihin yung size ng wire. So, kanina napiling wire ay yung 12 THHN. Pero dahil mataas pa rin yung voltage drop, pinalitan ito ngayon ng 10 THHN. Pag mas malaki yung wire, mas mababa yung resistance. Kaya nababawasan yung voltage drop at mas nagiging efficient yung system. Pagkatapos ngayon nito, i-calculate ulit, naging 0.18% na lamang yung voltage drop na pasok sa acceptable range. Kaya yung final wire na talaga na pinipili para sa system ay yung 10 THHN. So next naman ay papaliwanag yung K constant. So, yun nga, take note, itong K constant or yung direct current constant, ito yung ginagamit sa pagko-compute ng conductor sizing sa PV or solar system. Yung K constant ay isang value na kumakatawan sa resistance ng conductor. Then, nakadepende siya sa materials, haba ng wire at operating temperature. Mahalaga ito para makuha yung tamang wire size at voltage drop ng system. So, makikita nga natin na dito na
Yung para sa copper conductor, yung K value niya or K constant niya ay 12.9 ohms. So yun niya yung nakita natin ginamit kanina sa previous slides sa example. And then habang 21.2 ohms naman para sa aluminum conductor. Ginagamit yung mga value na ito upang malaman kung gaano kalaki yung mga walang voltage habang dumadaloy yung kuryente sa wire. Kapag ngayon tama yung K value na ginamit, mas nagiging ligtas at efficient yung PV system or photovoltaic system. So sa next slide naman na ito ay pinapakita lang dito na yung mga wire size chart na ginagamit sa pagpili ng tamang conductor size sa isang PV system. So yun na yung chart na ito. Doon natin siya makikita. So dito pa sa chart na ito, pinapakita rin kung paano pumili o yung mga tamang pagpili sa mga tamang size ng cable batay sa haba ng wire at yung dami ng kuryenteng dumadaloy upang maging ligtas. So, yun nga, upang maging ligtas, efficient, at maiwasan yung mga sobrang pagkawala ng voltage o pag-init ng mga cable. Ganun. So, ito yon. So, ito pa. And then, ito. Yes. So, now, proceed naman tayo ngayon sa inverter sizing. So, itong inverter sizing, sa slide na ito ay pinapaliwanag lamang paano pumili ng tamang laki ng inverter para sa grid-tied solar system. So, dapat halos kapareho nito yung mas mataas ng kaunti ang inverter rating kumpara sa kabuuang watt ng solar panels. So, kadalasan mga 10 to 20% na mas mataas yung makikita. Sa example nga, yung 900 watts na solar ay minumultiply sa 1.1 kaya naging 990 watts. Kaya yung yung 1 kilowatt grid tie inverter ang ginagamit. Next naman ay proceed tayo sa circuit breaker sizing. So dito naman tayo sa circuit breaker sizing. So pinapaliwanag sa slide na ito na kung paano sinusolve or pinakwenta yung pinakalculate yung tamang laki ng circuit breaker ayon sa PEC standards or Philippine Electrical Code standards. So dahil nga tuloy-tuloy yung current sa PV system, kailangan ito ngayon kailangan yung 125% ng maximum tama ba? Kailangan yung 125% ng maximum current ang breaker rating. So, dito nga makikita na sa DC side, 15.23 amperes minultiply sa 125%. Kaya nagresulta ito ng 19.04 amperes. Kaya ngayon, yung 20 amperes circuit breaker yung gagamitin. So, AC side naman, na nakalagay dito na yung 1000 watts dinivide sa 220 volts. So, nag-equals ito ngayon sa 4.5 amperes. And ito ngayon 4.5 amperes ay minultiply sa 125%. Kaya nag-equals ito sa 5.625 amperes. Kaya 6 amperes yung kailangan gamitin. So, revisit lang ulit na itong 10 THHN standard wire, yung ampacity nito at 30 degrees Celsius ay nag-equals ngayon sa 40 amperes. Then, correction due to ambient temperature, itong 40 amperes multiply sa 0.91.
Kaya nag-result ito ng 36.4 amperes. Then correction due to rope wire distance naman ay meron niya itong 59 degrees Celsius. Kanina, di ba? Nasabi niyo kanina. Then 36.4 times 0.71 ay nag-equals ngayon ito sa 25.8 amperes. So, ibig sabihin, ang ligtas na current capacity ng wire sa actual na kondisyon ay yung 25.8 amperes. Lalak. Next naman ay proceed tayo sa Surge Protection Device Sizing or SPD. So, dito nga sa SPD or Surge Protection Device, ipinapakita lang dito sa slide na ito na sa isang grid-tied solar power system, pinapakita dito yung tamang pag-size ng SPD sa isang grid-tied solar power system. So, na nakabatay sa pagpili ngayon sa UC rating, nakatumbas o mas mataas na humihigit kumulang 15% to 25% kaysa sa normal voltage ng system, upang ngayon masiguro yung na maayos yung protection at mas mahaba yung lifespan ng SPD. So, kaya naman, yung makikita nga dito na yung DC side ay dapat gumamit ng SPD na may rating na 100 volts to 120 volts. Habang naman yung AC side naman ay dapat gumamit ng 230 volts to 275 volts upang maprotektahan yung inverter, mga cable, at mga appliances laban sa biglaang pagtaas ng voltage dulot ng pagtaas ng voltage cause ng tulad ng lightning or power disturbances. So ito nga yung isang SPD na makikita natin dito. So next na slide naman ay pinapaliwanag dito na ang mahalagang specification ng Surge Protective Device o SPD na ginagamit sa solar power systems. So dito nga, ang in ay tumutukoy sa normal na surge current na kayang hawakan ng SPD ng paulit-ulit. Habang ang IMAX naman ay ang pinakamataas na surge current na kaya nitong tiisin sa matinding sitwasyon. Ang UC or MCOV ay ang maximum continuous operating voltage na kaya nitong tanggapin nang hindi ito nasisira. At ang up naman ay yung voltage protection o clamping voltage na naglilimit sa sobrang voltage upang maprotektahan yung mga kagamitan. So, overall, mahalaga nga yung SPD upang maprotektahan yung solar system at mga appliances tulad na laban lang kunwari sa lightning or mga sa power surges. Next naman ay proceed tayo ngayon sa solar panel orientation. So dito nga sa solar panel orientation, pinapakita dito na yung tamang direction at angulo ng paglagay ng solar panels upang makakuha ng maraming sikat ng araw. So ang mga bansang nasa Northern Hemisphere ay dapat nakaharap sa South. Then habang nasa Southern Hemisphere naman na bansa ay dapat nakaharap sa North. Dahil ang Philippines ay nasa itaas ng equator, ang mga solar panel dapat ay nakaharap sa South para na mas mataas yung efficiency. Then, yun nga, nire-recommend rin na yung tilt ng angle ng solar panel sa Pilipinas ay dapat nasa 12 degrees hanggang 14 degrees upang mas mapaganda yung pag-produce ng energy. Then last ay proceed tayo sa zero bill computation.
So dito naman sa zero bill computation, pinapaliwanag kung paano computein or calculate yung bilang ng solar panels na kailangan upang magkaroon ng halos zero bill na kuryente. So kapag yung isang bahay ay gumagamit ng 300 kilowatt per hour bawat buwan, yung katumbas nito ay humigit kumulang ng 10 kilowatt per hour or 10,000 watt per hour kada araw. So ngayon sa Philippines, kung saan meron tayong average na 5 oras ng peak ng sunlight bawat araw. So ngayon yung itong 10,000 watt per hour ay i-divide ngayon dito sa 5 oras ng peak ng sunlight kada araw. Then makukuha natin ngayon yung rating ng solar array na kailangan. So ito nga yung 2,000 watts. Then next ay dinagdagan ito ngayon ng 10% allowance para sa power losses, kaya naging 2,200 watts yung kinalabasan. So kung ang bawat solar panel naman ay merong 300 watts na capacity, aabot na humigit kumulang 8 solar panels yung kailangan.